Parang kailan lang. Nagsimula ako, halos walang maniwala sa akin kasi motor lang yung dala ko. And lahat ng kaibigan ko pinagtatawanan ako kasi wala pang networking company na meron taga Bicol na kumita. Pero after 4 years, sobrang grabe ng blessing na binigay sa akin. 4 years, 4 na sasakyan. First car ko is Honda Civic, second car ko is Montero Sport, third car ko is sobrang wapo ng sasakyan kasi 2-door siya na Accord na kung nanonood ka ng Fast and the Furious, halos magkamukha yung sasakyan na yun. Pang fourth car ko, normally halos ito yung nagiging ultimate goal eh. Fourth car ko is Hummer. Na ang kagandahan dito, may maliban lang kasi since ang taas ng gas consumption ng Hummer, binigyan pa ako ng in-global ng bonus na profit sharing na worth 600,000. 5, 7, 5, 350,000. Para daw pang gas ko sa Hummer ko. And ang pinaka naging blessing sa akin this year, kasi binigay pa sa akin ng AIM, yung isa sa pinakapangarap ko, yung makakita mismo ko at makahawak ng snow. Nakapunta kami for 12 days sa United States, all expense paid, ni piso wala akong ginastos. Ang ginawa lang namin doon, walang iba kundi kumain, mag-shopping, mamasyal, sobrang sarap ng buhay. And ang nagiging blessing sa akin ngayon, hindi lang ako yung kumikita. Kasi within this year alone, 10 sa taga Bicol ang nagkaroon ng first car nila. And I already created more than 30 millionaires under me. Ang isa sa pinaka-nasarapan ko sa AIM Global, kung ako tatanungin mo bakit AIM Global ang kinakareer ko, kasi ang dami kong choice kung ano yung pwede kong gawin na opportunity or pwede kong anong gawin na ibang bagay. Pero kaya AIM Global ang ginawa ko for 2 reasons lang. Number 1, kikita ka ng sobrang daming pera in a short span of time. Right now, I'm already earning 7 figures per month. And by next year, I'm sure kikita ako ng nasa 8 figures per month. Ang pinaka-bottom line sa akin, hindi lang yung pera, pero yung magkakaroon ka ng lots of time para i-spend mo sa loved ones mo. Kasi for me, yun naman talaga ang pinaka-essence ng buhay. Money, importante, pero ang pinaka-importante sa lahat is hindi ka mawala ng time para sa loved ones mo. Kaya kung ikaw yung tipong tao ngayon na namumroblema ka ng pamasahe mo, namumroblema ka ng tuition ng anak mo, namumroblema ka ng kuryente, namimiss mo yung mga pamilya mo kasi nasa malayong kang lugar na ginagawa mo yun para ka lang kumita, meron ngayon na isang AIM Global na kaya nang ibigay lahat ng pinapangarap mo. Yun. After mag-member, ang una-una mong gawin dapat, umattend ka ng mga seminars. At least 1 week series ng seminars. Attend mo siya everyday. Huwag ka muna mag-invite. Bakit? Kasi ang nagiging failure ng maraming networker on their first few days. Kasi ang ginagawa ng iba, after mag-join, nagre-recruit. Ang dilemma kasi pag nag-recruit ka automatic, what if may mga tanong na hindi mo kayang sagutin? And especially, ang dami kasi sa atin na ang concept ng networking is negative. Ang nagiging dilemma, kaya maraming ibang nag-recruit on their first few days, kasi ang nangyayari nga, nag-recruit. Tinanong nung ni-recruit, automatic hindi niya masagot. Nung hindi niya masagot, magsasabi siya, ang hirap pala ng networking, kaya ayaw ko na lang mag-networking kasi ang hirap mag-recruit. Pero take note, kung naalala po natin, nag-aaral nga tayo ng elementary, high school, college. We spent more than 16 years sa pag-aaral na para lang kumita ng konti. Sa trabaho nga nag-aral ka, graduate ka. After mong graduate, natanggap ka sa work. Hindi naman automatic nung nag-work ka na, pagkatanggap sa'yo, hindi ka na tinuruan. Nagkaroon ka pa rin ng a few days or 1 week, 2 weeks na tinuturuan ka. Ano yung dapat mong gagawin? Imagine mo yun, nag-aral ka na doon. Kaya sa networking, dapat ganun din ang gawin mo. Mas maganda, after mo mag-join, wag mo munang ikwento sa mga kaibigan kakilala mo. Ang gawin mo lang muna, pag-aralan mo yung business. The moment medyo marunong ka na, that's the time na pwede mo nang ikwento sa kanila. Or pag hindi mo talaga kayang pigilan ng sarili mo, kung meron kang ibang iimbitahan, mas maganda, wag ka munang mag-explain. Huwag mong sabihin networking, huwag sabihin may bayad. Automatic invite mo lang sila, tapos mag-assist ka na lang sa apply mo na para pwede kang maturuan kung ano dapat gagawin. Or pwede yung apply mo na mismo ang sasagot. Yun ang mas magiging mababawasan ang rate ng mag-quit. Kasi maraming nag-quit, hindi naman dahil sa mahirap, mali lang yung pinakaunang ginawa. Yun nga, ang ginawa agad, nag-recruit. Nang dapat mong gawin, attend ka muna ng seminar, pag-aralan mo yung business. Pag the moment marunong ka na, saka ka na mag-recruit.
Kung gusto mong kumita ng malaki dito, I suggest huwag ka mag-single head. Bakit? Ang laki ng perang pwedeng maiwala sa'yo pagdating ng oras. Bakit? Ito na example. Halimbawa, ang market mo, 4 na tao. Sabihin natin si A, si B, si C, si D. Sila yung mga recruit mo. Ngayon, ang ginawa mo, single head ka lang, ikaw. Ngayon, kung re-recruitin mo si A, si B, si C, D, paano mo? Since binary tayo, left, right lang. Dito mo ilalagay si A, dyan mo ilalagay si B. Ngayon, si C and D, saan mo siya ilalagay? Dito, dito. Ngayon, magkano ang kikitain mo? 4 na 500. Kikita kang 500 pesos dito, additional 500, kikita ka uli ng 500, and additional 500. In short, direct referral pa lang, kumita ka na ng 2,000 pesos. Ngayon, since pipiring ka, 1,500, 1,500, pipiring ka ng 1,500, pipiring ka ng 1,500, magkano kikitain mo? Automatic, kumita ka na 5,500 pesos sa 4 mong recruit. Pero imagine yung pag 3 headers ka. Sabihin natin ikaw to. Ikaw yan. Ikaw din yan. Okay, si U2, si 3. Ngayon, yung recruit mong 4, saan mo ilalagay? Dito mo ilalagay si A, dyan mo ilalagay si B, dyan mo ilalagay si C, si D. In short, ang maganda dito, mas nahiwalay mo. Magkano kikitain mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 ay 6 na direct referral. In short, kumita ka ng 3,000 direct referral pa lang. Eh, di ba ikaw to si Y3? Si Y3, pumiling. Kumita si Y3 ng isang 1,500. Eto, si Y2, nagpiring. Kumita siya ng additional 1,500. Eh, ikaw pa rin to. Magkano kikitain mo? 1,500, 3,000, 4,500. In short, kumita ka ng additional 4,500. Ilan lahat ang kinita mo? 10,500. Same effort. 4 ang ni-recruit, 4 din dito, 4 din dito. Kaya na ano naging difference? Nag-differensya na magkano? Automatic differensya na agad ng 5,000 pesos. What more? Imagine mo na lang to. Sabihin na natin, pakita ko sa inyo. What if nag-recruit ulit? Sabihin natin, yung 4 na lang. Okay? Ito nag-recruit ng isa, ito nag-recruit ng isa, 1, 2, ito 3, ito 4. Magkano kikitain mo? Automatic, pipiling siya, kumita ka ng 1,500, 1,500, meron kang additional 3,000 pesos. What if eto, nag-recruit ng tig-isa? Isa. 1, 2, 3, 4. Si Y2, kumita siya ng 1,500. Si Y3, kumita siya ng 1,500. Si Y2, ay si Y, kumita siya ng 1,500, 3,000. Automatic, ang total mong tinita, 6,000, magkano lang difference? 3,000. Kaya kung lumaki pa ito nung lumaki, dati na tayo, mas lalong malaki yung mawawala sa yung income. Kaya kung ang plano mo yun naman, kariling talaga to, in short, gusto mo talagang kumita dito ng malaki at tatrabahoin mo, eh suggest 3 to 7 heads, yun ang gawin mo. Napakaganda naman. Huwag ka lang magsi-single head kasi darating talaga ang time, manginginayang ka. Pwede kang mawala ng milyon. Imagine mo, pag lalong dumami yan, ito nga, nag-negative ko pala ng 3,000. Eh what if 10 dyan, that is already 30,000. Kaya I suggest, itong gawin mo kung gusto mo kumita dito ng malaki. Maraming nagtatanong sa akin kung talagang ano yung mga sikreto, especially ko, ano yung sikreto ko, bakit ako yung top 1, bakit malaking kinikita ko, bakit napaka-successful ko. Actually, ang sikreto ko lang isa lang, masipag lang ako. Masipag akong trumabaho, araw-araw ang ginagawa kong mundo pa rin is networking. Hindi pa rin ako nagpapahinga. Paminsan nga ako, naalala ko, nasa US na ako. Nasa US ako, kachat ko yung mga downline ko, minomonitor ko yung team building nila. Just imagine mo, nasa US na ako, nagbabakasyon ako, pero nagtatrabaho pa rin ako. Akala ng iba, meron kaming ganito. Ano to? Magic words para yung kausap namin sumali. Parang pag meron kaming ginagawa na pag lahat ng kausapin namin sumasali, actually, it's not true. Bakit? Hanggang ngayon, sa laki ng result ko, nare-reject pa rin ako. Nai-Indian ako, meron pa rin hindi sumasali, hindi naniniwala sa akin. Guys, ito na lang. Lahat tayo, kaya nga tayo nag-networking company kasi gusto natin leverage, gusto natin mas mapadali yung pagyaman natin, gusto natin magawa ng maganda at mabilis. Ngayon, kung meron akong magic word na ginagawa, hindi nyo na ako makikita mag-OPP.
Bakit pa ako mag-OPP kung meron naman akong magic word na lahat ng kausapin ko sa sali? Hindi nyo na makita mag-training sa downline. In short, ang gagawin ko na lang isa lang, ituturo ko yung magic ko sa inyo para lahat kayo yumaman din. In short, pag yumaman kayo, lalo din lalaki ang kita ko. Kaya nga lang, wala nga ganito. Ano meron kami? Isa lang. Ito ang laman ko. Maraming tao, maraming distributor, sila tulog na, ako gising pa. Imagine mo ngayon, alas 2 na ng umaga, anong ginagawa namin? Nag-iisip pa kami, paano namin lalong mapalaki yung grupo namin. May mga ibang tao na tulog pa, ako gising na naman. Bakit? Tumatrabaho na naman ako. May ibang tao kinakausap isang araw isa, ako 10. Yun ang laman ko, bakit ako? Kaya kung gusto mo maging top earner dapat, kung 10 kinakausap ko isang araw, dapat ikaw 15 o 20. Kung gusto mo akong habulin, kung gusto mo lang pantay ang kinikita ko, kung 10 ang kausap ko isang araw, dapat ikaw 10 din. Kasi ang nagiging dilemma ng iba, gusto mo habol sa amin. Ang kinakausap nga namin 10, siya naman isa. O paano ka habol nun? Kung kami tumatakbo, ikaw naglalakad. Dapat kung kami tumatakbo, ikaw nagmumotor. In short, uulitin ko, ang sekreto namin isa lang. Masipag lang kami. Okay. Actually, ang daming reason bakit nag-fail sa networking. Ang isa sa pinaka-common na nagiging failure, based on my personal experience, marami kasing tao na ayaw maturuan. Ang malaking factor nga na nag-quit sa networking, normally yung magagaling na salesman. Mga matatalino, kasi sobrang talino nila, sa sobrang gagaling nila, hindi na sila maturuan. Kaya lang, take note, ang networking is a different field. Parang ganito yan eh. Kahit magaling kang taekwondista, nagta-taekwondo ka, nagpa-practice ka ng taekwondo, it doesn't mean magaling kang aikidista or aikido na ginagawa. Pareha siya martial arts, pero take note, magkaiba pa rin yung pinapractice. Magkaiba yung ine-exercise na katawan, magkaiba pa rin. Parang networking din. Maybe magaling ka sa sales, pero ang sales is very different from networking. Kasi sa networking, after mo mapa-join yung tao, nagsisimula pala yung responsibilities mo. Unlike pag nasa sales ka, pag nabentahan mo na yung binibentahan mo, automatic, tapos na yung obligasyon mo. Kaya magkaiba pa rin siyang feel. Ang iba pa nagiging common na reason bakit maraming nag-fail pa sa networking is ayaw mag-attend ng training. Gustong kumita ng malaki pero ayaw mag-attend ng training. Kaya anong mangyayari sa'yo? The moment lumabas ka, marami kang mga na-encounter, maraming mga tanong, hindi mo masagot, mahirapan ka. The moment mahirapan ka, ano sasabihin mo? Hindi para sa akin ang networking. Pero kaya ka lang naman nahihirapan dahil sa sarili mo. Bakit? Hindi mo kasi ginawa yung tamang sistema. Kung tatanungin mo ako ano yung pinakamagandang tip, kung the moment para hindi ka mag-fail sa pag-network, simple lang, attendan mo lahat ng training, kung ano mismo yung mga tinuturo, especially ng mga resultado ng upline, yun na lang yung sundin mo. Kasi ang iba, sumusunod pa sa iba or gumagawa pa sila ng sariling way, hindi naman siya bad. Kaya lang, habang hindi yung dinadaanan yung tinatawag na learning period, pag hindi ka nag-sustain doon, ang tinitingnan mo lang lagi kasi kita, yung income agad na tinitingnan mo, automatic, hindi ka talaga dito tatagal. Kasi kagaya sa akin, 1 year and 1 month ko on my first networking company, ang kinita ko is 20,000. Pero hindi ko tinignan yung 20,000 kinita ko eh. Ang tinignan ko, yung naging changes sa personality ko. Lumaki yung pangarap ko. Dati ang pangarap ko lang, ang bababa. Biglang lumaki ng sobrang ng networking na ako. Yung control ko sa emotion ko, dati mainitin ang ulo ko, pero dahil sa mga training, humaba yung pasensya ko. Doon pa lang na-appreciate ko na malaki yung nagiging changes sa akin. Hanggang tumuloy-tuloy, the moment na bago ko yung personality ko, doon na ako sumunod-sunod na income, yun ang nangyari. Alam mo? Okay. May mga nagtanong sa akin na parang mas maganda daw ang company nila kasi mas mura. In short, mas kayang abot ng ibang tao yung PE nila. Kaya lang, ito yung i-analyze mo. Ang registration namin is 8,000. Ito isang example na lang. Alam mo sa A-Global, 7,980. Tapos sabihin natin, yung ibang networking company, 2,000 ang registration. Kung pareho silang binary, normally, kung ang A-Global, ang direct referral bonus nila is 500 pesos, eto, hindi rin nila syempre kaya maging 500. Malamang, sabihin na lang natin, ang direct referral nila, sabihin natin, halimbawa na lang 200 pesos. Okay? Ang pairing ng A-Global, sabihin na ang pairing nila, 1,500. Sa kanila, sabihin mo na lang ang pairing din nila, gawin na lang natin ang 500. Okay, in the long run, kung i-analyze mo, pag nag-network ka na,
kung ikaw to, at ito yung ginagawa mong company, ito yung tinatrabaho mo, ang pamasahe mo, 7 pesos din. Ang pamasahe dito, 7 pesos din. Ang load niya, piso. Ang load dito, piso. Pareho din yung magiging expenses nyo. At take note, yung pag-i-explain mo sa 2,000 at pag-i-explain mo sa 7,880, pareho lang. Mag-explain ko sa 2,000, may mga ibang tao na after ang pinag-presentan, hindi pa rin sumali. May mga naman na sumasali. Kaya lang ang dilema doon, in the long run, imagine mo nagpagod ka, ilang tao kinausap mo, magkano lang kikitain mo. Ito. Unlike ito, may kinausap pa, ito yung pwede mong kitain. At in the long run, yung magiging pairing, mas malaki yung magiging kita mo. Kaya pareho yung magiging effort. So pareho effort, kaya lang yung income mo mas maliit. Kaya ganun din. Kasi kung sa totoo lang, kung ibibase natin pamurahan, di ba? Ang magandang networking kami pamurahan. Doon na lang, meron akong alam na isang networking company, aloe vera produkto nila, ang registration nila ay magkano? 6 na piso. O di kung pamurahan lang naman, di dito na lang tayo lahat. Pero bakit hindi pa rin sila mag-click? Kasi nga, hindi lang naman yan sa registration. Ang maganda sa Global Bank, may sistema. Napakaganda ng system mismo nila, napakaganda ng compensation plan, napakaganda ng produkto. Sabi ko nga, sabi ng iba, sa amin mas maganda kasi mura ang supplement. Hindi mo pwedeng ikumpara kung ang supplement mo iba. Parang ganito yun Dalangita, mura compared sa orange. Pareho sila prutas. Pero dito, bakit mas mura yung dalangita? Kasi iba din yung quality nila. Parang dito rin, hindi mo pwedeng ikumpara na yung produkto nila, supplement, ito puro supplement. What if supplement nga, hindi naman effective? Sa Global, napakaganda ng produkto. Hindi simple. Hindi talagang simple lang nag-manufacture ng company, ng food supplement. Kundi isa talagang big time. Kaya kung i-analyze mo, parang ito na lang. Simple lang. Bakit ka sasali dito? Ganito nga kamura. Wala naman ako dyan. At least dito sa 780, nandito ako. Diba, maliban sa nandito ako, at dahil pang ibang magagaling na mga networker mismo na nandito, na wala doon. Kaya in short, ang titingnan natin, hindi lang dahil sa presyo. Tingnan mo rin yung magiging kasama mo, yung magiging may-ari, yung ambience ng opisina lahat. Ang dami pang factor na i-analyze kung bakit ganito ang registration ng Global. Okay, Docs? May mga nagsabi sa akin, binubola lang daw namin yung mga taong nililikot namin. Pero actually, i-define natin muna ano ba yung talagang bola. Kasi may sabi ng brainwash kami ng tao. May mga iba kaming kinakausap na after namin kausapin, biglang nagbabago na yung pananaw, parang nag-iiba na brainwash namin. Pero actually, ang brainwash talaga nung bata tayo. Kasi the moment bata ka, kahit anong sabihin sa'yo, accept ka lang ng accept. Hindi ka pa marunong mag-repel. Pag sinabi kang gwapo ka, gwapo ka, gwapo ka, ang thinking mo talaga gwapo ka. Pangit ka, pangit ka, pangit ka. Thinking mo talaga pangit ka kahit anong itsura mo. Ngayon, nung bata tayo, ano ba sinabi? Mag-aral, mag-aral, mag-aral. Pag nakapag-aral ka ng mabuti, gaganda buhay mo. Yun po para sa akin ang totoong brainwash, totoong bola. Bakit? Ang daming ginawa yun. Nag-aral, nag-aral, nag-aral. Nung graduate, gumanda ba buhay? Hindi. Pero imagine mo kami, habang pinipresentan ka namin at na-open yung mind mo, hindi ka namin nabobola. Bakit? Nasa adult ka na. Kung nasa adult ka ng pag-iisip, kahit sabihin ko, benta kita ng bato, sasabihin ko, bato to ni Darna pag ininom mo, o magiging Darna ka. Siyempre, hindi ka maniniwala. Bakit? Alam mong kalokohan yun. Kaya ka naniniwala sa akin, hindi dahil sa nabobola kita. Naiintindihan mo yung reality. Kaya unti-unti mong ina-accept na tama pala yung mga sinasabi namin. And hindi yun bola. Yun ang tinatawag ko na nagigising ka na sa katotohanan na yung tinuro pa sa'yo nung unang panahon, yun na yung bola ngayon. Yung sinasabi namin sa inyo, yun na yung katotohanan na reality. Kaya paminsan nga, may mga napipresentan kami nasasaktan. Bakit nasasaktan? Kasi totoo. Parang ito, kung maganda kang babae, sabihin kang pangit ka, pangit ka, pangit ka, walang dating sa'yo. Bakit? Alam mo maganda ka Pero pag alam mo pangit ka, sabihin kang pangit ka, pangit, pangit ka, masakit. Bakit? Totoo Kaya kung ikaw nasasaktan habang pinipresenta namin, may mga nasasabi kami na nasasaktan ka, isa lang ibig sabihin nun, totoo kasi ang sinasabi namin. Kaya ano ba talaga ang bola? Ang AIM Global, kaya siya, pag sinabi kasi networking or katulad ng AIM Global, naano siya as pyramid dahil sa structure. Kasi bakit? Kung i-analyze mo sa binary na income ng AIM Global, ikaw to, nag-recruit ka ng dalawa. Okay? Yung dalawa mo, nag-recruit din ng tigda-dalawa. Kaya siya natawag na pyramiding. Bakit? Ang structure niya is pyramid. Pero kung i-analyze mo, lahat naman ng organization is pyramiding. Bakit? Sabihin mo na lang, imagine mo na lang to sa armed
Arms of the Philippines. This is the general, this is the colonel, this is the major. In short, pyramid din siya. School, principal, teacher, students. Pyramid din siya. Sabihin natin sa family tree, lolo, magulang, anak. In short, lahat naman siya pyramid. Kaya wala masama sa structure mismo ng pyramid. Ang nangyayari lang na masasabi mong pyramiding ng isang networking company, the moment nag-join ka, at yung pera mong binalik is hindi value for money, yun ang nangyayaring pyramiding. In short, parang nagbayad ka ng pera, para lang dahil sa pwede kang kumita sa mga re-recruitin mo, yun ang tinatawag na pyramiding. Pero the moment nag-join ka sa isang networking company, kung magkano yung binayad mo, halos binalik din yung halaga, automatic hindi na yun pyramiding. And ang in-global mismo, talagang lumagpas na kami sa pwede mong masabing pyramiding. Bakit? Approve mismo kami ng visa. Pwede mo siyang i-search sa YouTube, Direct Selling Association of the Philippines. In short, ito yung isa na inaaralan nila sa networking company kung talagang tatagal siya at talagang maganda, kung well compensated yung mga distributor, automatic pag na-aprobahan ka nito, magiging ano ka as isa sa legal mismong networking company. And good enough po, we are the second na binary na na-aprobahan mismo ng visa. Ang tagal, ilang buwan, pinag-aralan ng visa kung talagang maa-aprobahan, and automatic na aprobahan na rin tayo. And maliban doon, ang presidente mismo ng InGlobal last year, nabigyan siya ng 2010, top 10 Entrepreneur of the Year. Kumbaga, nabigyan siya ng award ng Entrepreneur Magazine na isang pinakamagaling na entrepreneur for the 2010. Kaya ganun kaganda ang InGlobal mismo. Maliban sa aprobado ka na ng visa, yung may-ari pa mismo talaga yung isa sa... Kumbaga, may mga nag-a-approve na mismo na talaga nagpapatunay na maganda yung networking company. Hindi lang sila ang nag-claim. Kumbaga, parang sa showbiz, iba may pag naging best actor ka, best actress ka, kasi iba na mismo yung nag-a-award sa'yo. Sa InGlobal, marami na mismo ng mga iba't ibang organization na nagpapatunay na maganda talaga ang InGlobal. Kaya kung sasali ka sa amin, huwag ka nang mag-isip kung kasi hindi kami pyramiding, napaka-legit ng InGlobal for the past 5 years, talagang napakaganda. And actually, isa pa sa top 20,000 top taxpayer corporation ang InGlobal. Napakaligal natin lahat, kaya wala ka na dapat ipag-alala kung hindi, tatrabahuin mo na lang. Hindi lahat ng tao sasali sa networking. Bakit? Iba-ibang hilig natin. Yun ang kagandahan ng tao. Kasi just imagine mo kung ang gusto ko black, lahat ng tao gusto din nila black, hindi na magiging maganda at interesting ang buhay. May mga taong gusto ng networking, may mga taong hindi. Bakit? Katulad yung mga tao na ang gusto nila nakakulong. Nakakulong sa isang kwarto, na yun at yun lang ginagawa nila. Mahirap mo rin sila mapa-networking. Bakit? Ang networking more, ito yung mga outgoing na tao. Ito yung mahilig pumunta sa iba't ibang lugar. Ito yung taong mahilig sa challenges. Yun ang normally mga taong mag-networking. May mga iba rin tao na kung ano na nakasanayan nila, ayaw na nilang mag-adjust. Parang, ang change. Kaya maraming taong ayaw ng change. Kasi the moment magkaroon ka ng change, automatic, anong kadugtong? Mawawala yung tinatawag na comfort. Magiging uncomfortable ka sa ginagawa mo the moment nagkakaroon ka ng change. Kaya maraming tao na gusto nila kung ano nakasanayan nila, yun lang, kasi nandun na sila. Na-comfort na sila ng ginagawa nila, kaya ayaw nilang gawin. Pero darating ang time, may mga ibang tao nag-shift pa rin. Kasi may mga ibang kong encounter, ayaw na nila mag-networking kasi masaya naman sila sa ginagawa nila. It's normal, the moment hindi pa nila masyadong need yung income. Pero the moment kinakapos na ng kita, doon na yung pamilya nila, kailangan pa ng mas malaking kita, doon na nila paminsan na-appreciate. Kaya ang gawin mo lang, antayin mo lang, may mga ibang taon talagang hantay mo munang mahinog, ma-open up, ma-appreciate ang networking, saka po sila pwedeng mapa-join. May mga ibang sumasali after 1 year, after 2 years, after 1 month, after 1 day, depende sa taong yon. Kaya ikaw, as a networker, ang gawin mo lang, focus ka lang, present ka ng present, kasi sa dami ng mapipresentan mo, may mga ibang napresentan mo 6 months ago, ngayon na nag-join. In short, ang gagawin mo lang, tuloy-tuloy ka lang mag-present para yung mga desidido na hinog na, kumbaga sa prutas, parang hinog na sila, at least pag napresentan mo, automatic, sasali na rin. Kaya pag-wag ka lang mag-focus sa matatagal pa. Kung huwag ka mag-focus sa hilaw, mag-focus ka lang sa hinog. Kaya lang, paano malalaman yung hinog na sa hindi? Malalaman mo lang, the moment presentahan mo. It's up to them kung gusto nilang mag-join or hindi na natin problema yon. Basta trabaho lang natin, the moment na-presenta natin sila, it's up to them kung okay sila or hindi.
Maraming nagtanong sa akin, bakit daw kailangan namin ipagyabang sa sasakyan, kailangan ikwento ng ikwento na meron kaming kotse, bakit kailangan gawin yun? Actually, sabi ko nga ulit, kaya lang tayo nangyayari na parang dumadating na yabang yung habang kinakwento namin. Kasi nga, ang tingin nyo ulit sa networking is iba. Parang ulitin ko, drawing ko lang. Ito yung business, ito yung networking. Sa business, pag sila yung nagyabang na ang business namin maganda, kasi maganda yung upuan namin, maganda yung pwesto namin, masarap yung food na sineserve namin, hindi yabang tawag doon. Pero sa amin kasi, ang pinaka-asset namin is sarili namin. Kumbaga, paano namin mapuprove na magandang networking kung walang nakikitang result sa amin? Hindi naman pwede namin bilhin ang lupa, dala-dala namin yung titulo, yun ang pinapangyabang namin. Unlike kung dala namin sa sakyan, automatic, pagdala, makikita talaga na totoo yung business at kumikita. Parang dito, sabi ng iba, mayabang kami kasi niyayabang namin yung sasakyan, yung income namin. Di ba dito, naaalala niyo, may mga magulang na pagka-graduate ng anak, yung diploma sinasabit sa living room. Bakit nila sinasabit yun? Para ipagyabang ng anak nila graduate. Kumbaga, para sa amin, yung achievement. May mga ibang magulang, yung medal ng anak talagang dinidisplay pa. Sa amin, ang achievement naman namin, yung sasakyan. Hindi naman namin pwedeng sasakyan isabit sa living room para patunayan na nandun. Diba? Kaya ang ginagawa lang namin, pareho lang naman, nagyayabang din to, nagyayabang din to, nagyayabang din kami. Kaya lang, huwag nyo kaming isabihin na kami lang kasi pareho sila ginagawa nila. Traditional business, paano mo sasabihin maganda yung negosyo mo? Katulad sa bar, sa gimikan, ang ipagyayabang nila, yung sounds nila, yung lights nila. Sa amin naman, yung nakikita talaga mismo. Kaya in a way, pareho lang, gumagawa din sila ng ganon. Kaya actually, hindi siya yabang. Nagkataon lang kung sa business side, yun ang magiging parang asset namin para lalong bumum ang negosyo namin. Kaya binibida lang namin kung ano din meron kami, na katulad din ang ginagawa itong dalawang ito. Normally, kaya maraming tao ngayon, especially dito sa Philippines, na sumasali sa networking dahil sa sobrang hirap maghanap ng work. Kasi ang networking, it's a very good business. Bakit? Magtaas ang economy, magbumaba ang economy, automatic captured ng market. Bakit? Ang nangyari ngayon sa Philippines, maraming unemployed. Ibig sabihin, maraming graduate na walang work. Normally, hindi naman lahat kayang capable magtayo ng traditional business. Kaya doon maraming tao na involved right now sa networking. Bakit? Una, napakaliit lang ng kapital. Maliban sa maliit na kapital, kahit wala kang experience, kahit may experience ka, marunong ka o hindi, okay lang. Bakit? Ito yung isang negosyo ng pinakakapital mo lang dito, una pangarap mo. Pag meron ka napakalaking pangarap at kaya mo maturuan, in short, meron kang good learning attitude na willing ka magpaturo sa mga uplines mo, sa mga mentors mo kung paano ka tuturuan, pwede kang kumita. Ang good thing kasi dito, kung i-compare ko lang sa employment, for you to get your dreams, normally it will take you more than 40 years. Bakit? Pag empleyado ka, nakakuha lang sila normally ng milyon after nila after nila mag-retire. Ngayon, at age of 20 to 25 years old, automatic, dapat meron ng stable job. Yun ang normally ginagawa. Dapat ganitong edad, meron pa ng stable na trabaho. After dito, malalaman mo lang or makakuha ka ng milyon after 40 years. Bakit? Dito ka magkakaroon ng retirement benefit. Kaya lang, ilang taon ka na, 60 to 65 years old, doon ka lang makakuha ng how much? Mga 2 million, 3 million. Ang dilemma naman sa ganito, paano mo ba mai-enjoy yung pera mo kung normally at that age, saka ka lang nakakuha ng milyon? The good thing about networking, ito 40 years plan sa empleyado. Sa networking, may tinatawag kami 4-year plan. Anong ibig sabihin ng 4-year plan? Sa 4 na taon, nagagawin mo ng tama ng sistema ang pag-networking, kaya mo, 2 lang ang pwede mong mangyari. Ano yun? Number 1, pwede kang maging mayaman or napakayaman. Katulad sa akin, na-involve ako sa networking at age of 20. After 20, mga 24 to 25 ko, dun ko na nakuha halos lahat ko. And until now, I'm already 28, pero sobrang laki ng kinikita ko na halos, normally it will take lifetime sa isang tao siguro, or another, nakakailang reincarnation sila bago nila pwedeng kitain yung kinikita ko. Ang kagandahan sa akin, sa 4 years lang, na halos hirap, pagod, sipag na ginawa ko, and automatic lahat nakuha ko because of sa networking. Ang Nature's Way, para sa side ko, napakalabo nilang umalis sa game. Bakit? Unang-una,
first time ng Nature's Way na naghanap ng kapartner na networking company na natagpuan nila is AIM Global. Una, ang Nature's Way, halos hindi sila nakikinig before sa presidente, sa mga may-ari ng AIM Global kasi nga mas mataas ang tingin nila sa sarili nila. Pero nung pinatunayan ng AIM Global na yung target sales na gusto nila, nabibigay ng sobrang bilis ng AIM Global, dumating sa point na ang Nature's Way na mismo ang nakikinig sa mga may-ari. Just imagine this, paano aalis ang Nature's Way sa AIM Global kung ang C24 mismo ginawa ng Nature's Way exclusively lang para lang sa AIM Global. Ibig sabihin, ganun kalaki ang tingin sa atin, ganun tayo kalakas sa Nature's Way na kaya natin mag-demand mismo sa kanila. Just imagine, there are billion-dollar companies, big time sila sa United States, tayo nasa Philippines, nagsisimula pa lang tayo sa networking company, pero bakit sila sumusunod sa atin? Ganon kalaki ang tiwala ng Nature's Way mismo sa AIM Global. Kaya gumawa ka sila ng produkto na exclusive lang sa atin. Saturation is only a myth in networking. Actually, hindi siya totoo eh. Kasi bakit? Ever since na nagkaroon na ng Forever Living dito sa Philippines, way back 1991, hindi naman lahat ng tao na-recruit nila eh. Hindi lahat ng tao nag-join. Sabi ko nga, ganito na lang kasimple. Kung pag-base mo mismo sa actual facts, okay, sa numbers tayo, ang member ng AIM Global all over the Philippines is we have more than 300,000. Take note, ilan ang population ng Philippines? Aabot ng 90 million. Kung on our 5 years, naka 300,000, sabihin mo na lang, same lang yung maulit na ma-recruit. On another 5 years, 300,000 ulit. Ilan pa lang members? 600,000 sa 10 years. Ibig sabihin, kung another 10 years, ilan? 1.2. Kumbaga, 1.2 million pa lang yung magiging members, makaka 20 years na. Kaya kung iisipin mo, wala talagang saturation. Bakit? Imagine mo lang isang school. Sabihin na natin, ang re-recruitin mo lang isang school na college lang. Katulad, sabihin na natin, Lasal. Huwag kang lalabas. Hindi ka magre-recruit ng hindi taga-Lasal, kundi taga-Lasal lang. Paano mo sasaturate na ibig sabihin every year may bagong first year? Ibig sabihin, pag may bagong first year, may bago kang re-recruitin. Kaya kung iisipin, wala talaga siyang saturation. Sinasabi lang siyang may saturation kasi yun ang paminsan nagiging scapegoat ng mga ibang tao na hindi nagiging successful sa pag-network. Or ang iba, yun lang, nila, para hindi sila sumali. Pero actually, sa tagal ko na sa industriya ng networking, may mga namimit ako 50 years old na 60 years old. The first time nila ma-recruit sa networking, ito yung tanong doon, saan sila nabuhay? Bakit sa tinagal-tagal nila sa mundo ni hindi man lang sila na-recruit? Ibig sabihin, ang dami pang tao na ganun gagawin mo. Kung i-open mo lang yung mind mo, magta-try ka lang tumanong ka sa mga ibang tao kung alam ang networking, maraming tao hindi talaga nila alam. Ang clue, pag ang isang tao walang alam sa networking, pag nagsabi silang saturation, pag nagsabi silang una-unaan ng networking, ang kumikita lang nasa taas, yun ang mga symptoms na ibig sabihin, yung tao yun wala po talagang alam sa networking. Kasi sa dami kong kakilala, mga veterans na mismo sa networking, sila mismo hindi sila nagsasabi na una-unahan ng networking. Imagine mo sila na yung matagal sa industriya, sila pang hindi nagsasabi. Sino ang nagsasabi? Normally, yung wala talagang mga alam. Kaya careful kayo sa ganon. Paminsan, yung mga nakakausap nyo, wala naman talagang alam sa networking, nag-aalam-alaman. Okay. Ang AIM Global for the past 5 years, lahat ng dagok na pwedeng mangyari sa isang networking company, nadaanan ng AIM Global. Una, 4 ang may-ari ng AIM, umalis yung isa. Nung umalis yung isa, maraming nag-predict na magsasara ng AIM. Nung nawala, lalong lumakas. Sumunod, meron isang top distributor na lumipat ng ibang company, pero ang AIM Global lalong lumakas. Kaya ang siguro pinaka pwedeng maging cause na lang, yung mga may-ari, pag magkaroon sila ng sariling mga conflict nila, tapos magtayo. Kaya lang, ito yung logic doon. Kung magkakaroon sila ng conflict at maghiwa-hiwalay sila, dalawang choice nila. Pwede sila magtayo ng networking company or pwede sila maging distributor ulit. Pero imagine mo, dati ka nang may-ari, magiging distributor ka ba ulit? No. Siyempre, magiging option mo, magtayo ng networking company. Ngayon, bakit ka magtatayo ng isang networking company kung meron nang nakatayo na napakaganda na nangyayari? Take note, hindi lahat ng networking company umaabot sa stage ng AIM Global. Pansinin mo, ilan ang nagre-retain na networking company sa utak mo? Kukunti lang. Pero alam mo ba ng networking company sa Philippines, more than 300 to 500 networking companies? Kaya lang bakit kukunti? Kasi konti na nga lang umaabot sa level ng inabot ngayon ng AIM Global.
ang good thing sa mga may-ari, kasi ang may-ari ngayon, pag binigyan mo sila ng wall, nilagyan mo ng harang sa dadaanan nila, dalawa lang gagawin nila. Kung hindi nila papasagin yung wall, aakyatin nila para malagpasan nila yung obstacle na yun. In short, dumating na sila sa stage na magkaroon na ng mga minor conflict. It's very normal sa isang relationship ng isang mga grupo. Kaya nakagandahan sa kanila, they will not sacrifice yung buong company dahil sa minor nila mga nangyaring conflict. Kaya, na-prove na ng AIM Global for the past 5 years, ang dami ng dilemma pinagdaanan, ang dami ng bagyo na nalagpasan. Kaya I think wala nang ibang magiging reason pa para ang AIM Global hindi tumagal at hindi tumuloy-tuloy sa goal ng AIM Global na umabot naman ng 10 years. For the past 5 years na pag-network sa Bicol, ang dami namin nakasabay na ibang networking company. Ang laging promises ng karamihan, mas maganda sila kasi sila pioneer. Kaya lang kung iisipin mo, kung yun ang magiging logic mo, na kaya ka lang sasali sa isang networking company is pioneer, ibig sabihin yun, every year lilipat ka. Kasi every year meron pioneer eh. Kasi every year may nagtatayo ng bagong networking company. Ang pioneer, kung sa totoo lang, siya ang pinakamahirap na stage. Bakit? Take note, 90% ng networking company on their first 1 year nagsasara. Bakit sila nagsasara? Ang dami nilang dadaanan. Ito mga question. Una, papatok pa sila sa market. Kakagating ba ng market yung produkto nila? Second, may mga sasali ba sa kanila? Third, anong assurance na yung may-ari mismo hindi magpapalit ng marketing plan? Ang dami ko lang na-encounter. Meron nga isang networking company, nangako sila na hindi sila magpapalit ng marketing plan for the full 10 years. Tapos after a few months, nagpalit. Kaya na ang magiging dilemma doon, anong mangyari sa'yo? Kaya nga ang maganda ngayon sa AIM Global kasi talagang matagal na siya. Sa 5 years, hindi nagpalit. Ang gagawin mo na lang, susundin mo lang yung sistema. Dito, the moment pioneer ka, ikaw gagawa ng sistema. Ang dami pang competitor. Ang question dun, kung kakayanin mo yung competition. Kung hindi mo kakayanin dun, pwede kang Kaya maraming networking companies sa unang taon nila, unang buwan lang, ang daming tao. After a few months, nawawala na pa isa-isa hanggang di lang magsasara. Kaya kung ako sa'yo, doon ka na lang sa stable. Ang ganda sa AIM Global, may sistema na ganyan. Huwag mo lang isipin na ikaw na una kasi take note, kahit mauna ka, hindi mo na marirecruit lahat eh. Hindi naman the moment na una ka, pag nirecruit mo yung ibang tao, sasali na sa'yo kasi nauna. Hindi naman ganun lang networking eh. Kasi ang iba nag-join sa networking, it's not dahil sa pioneer, nag-join ang iba dahil sa product. Kaya kung maganda ang product mo, automatic may chance na pwede kang tumagal. Kaya lang, what if hindi mangyari yung ganun? AIM Global, kaya siya ang #1 networking company right now. Kasi technically, nag-start ang AIM Global 2005 September. Ito yung wala pang official launching. Ito naman yung taon na lahat ng halos networking companies nagsara. In short, ito yung pinaka-downfall ng networking industry. Na ang nangyari, habang nag-start ang AIM Global, since wala masyadong kalaban, nakabuelo. Hindi mabilis ang AIM Global. For the first 1 year, konti lang halos ang member, hindi nga umabot ng 100,000. Sobrang bagal niya kung iisipin niya sa isang networking company. Pero since dahan-dahan at wala siyang kalaban, naging tuloy-tuloy. Nung tumuloy-tuloy na medyo lalong lumaki na yung AIM Global, ang kagandahan dito, maraming na-anticipate kasi ang company. Una, ang goal ng company, kaya siya pinangalanan na AIM Global, hindi lang para AIM Global ang dating eh. Talaga ang goal ng company is maging global. Kaya ang kinuha ng product mismo ng AIM Global, hindi lang galing sa Philippines. Hindi sa dinidegrade ko yung produkto ng Philippines. Kaya lang, magiging dilemma kasi pag ang product natin galing mismo sa Philippines, ang magiging dilemma nyon, automatic, pag ibibenta mo, halimbawa, ibibenta mo sa first world country, yung Amerikano, ibibenta mo ng produkto, tatanungin ka saan galing, sasabihin ng Philippines, parang magiging dating, ano yun? Di ba? Parang ang product yan, ba't pa kami bibili ng produktong galing Philippines kung meron naman galing ng US? Kaya ang ginawa ng AIM Global, kumuha sila ng product mismo, isa sa pinakamagaling gumawa ng food supplement. Ano yun? Yun na yung Nature's Way, na actually siya yung household name halos ng food supplement sa United States. Yun ang kinuha ng company. Kaya ngayon, nakakabuelo, magpumutang ang AIM Global sa iba't ibang country kasi nga maganda yung produkto at hindi na masyado nahihirapan. Maliban sa product, yung mga may-ari.
Sa may-ari, sobrang until now, tuloy-tuloy pa rin sila nagtatrabaho, hindi pa rin sila nagpapahinga. Kung ang mga top distributor, nagpupuyatan, sila din nagpupuyatan din kaya iisip, paano lalong gaganda ang company. Ang isa pang lalong ginanda ng company, maliban sa nandito si Francis Miguel, si John Aspirin, si Dr. Ed Cabanto, nadagdagan pa ng mga malulupit na trainer, yung training team. Sino yung training team? Si Jurgen Gonzalez, isa sa pinakamatagal na umalis sa Forever Living. After Forever Living, tumuloy na siya, dumiretso na talaga siya ng AIM Global. Anti-binary din siya before. Talagang sobrang negative niya sa binary. Pero nung nakita niya na maganda ang AIM Global, gumawa pa rin siya ng way na lumipat siya. Okay? Sumunod si si Arnel Limpin, si John Espinosa, lahat sila nandito din na isa sa pinakamagagaling na mga trainer. Isa sa factor pa yon. Sumunod pa nakadagdag, AIM Global is the only networking company na daily payout na for the past 5 years, tuloy-tuloy nilang nabibigay yung mga commission mismo ng mga distributor. Walang pumapalto sa ganon. Nung nag-start ang AIM Global until now, hindi nagbago ng networking, hindi nagbago ng marketing plan. Kasi ang dilemma sa ibang networking company, on their first launching, pag tayo nila ng isang company nila, automatic sasabihin nila, napakaganda ng marketing nila namin, napaka-lucrative, ang laki na pwede mong kitain. Pag-come on, after a few months, magpapalit na marketing plan. Kaya yun ang nagiging dilemma bakit may mga ibang networking company na hindi tumatagal. Yun din ang reason bakit ang AIM Global tumagal. Ngayon, nasa 5 years na ang AIM Global. Imagine kung iniisip na nila on the 6 years to 10 years. Na ang magiging susunod na gagawin ng company, hindi lang sa food supplement na magfo-focus, kung hindi pati sa mga technology, sa mga gadgets, doon na rin magfo-focus, doon na papunta ang AIM Global. AIM Global kaya naging number 1 kasi sa innovation. Every year, maraming innovation na ginagawa. And ang distributor talagang lalong lumalaki ng lumalaki. At ang isang pinaka naging pondo nito, ang daming new blood. Ibig sabihin ng new blood, ang daming networker first time mag-join sa networking company na kumita mismo sa AIM Global. Kasi ang nagiging dilemma pa minsan sa ibang networking company, normally ang kumikita lang sila kung sino yung mga dati na kumikita sa iba't ibang networking company, yun din ang kumikita lang sa kanila. Pero kagandahan sa AIM, ang daming new blood, new breed ng distributor na kumikita talaga ng sobrang lalaki. Bata pa lang ako gusto kong yumaman. Isa lang na sabi ko, hindi kasi pantay pag mayaman ka at mahirap ka dito sa Pilipinas. Habang yumayaman ka, lalong gumaganda buhay mo. Habang yumayaman ka, lalong nagiging libre sa'yo lahat. Bakit? Ang perfect example ko, halimbawa mayaman ka, nakipag-fiesta ka. Ito yung nangyayari. Pag pumunta ka sa fiestahan, iba yung ipapakain sa'yo. Normally, pag alam na may kikifiesta kasi sa yung may-ari mismo ng bahay na yon, ang ipapakain sa'yo, yung pinaka-special na mga putahe. Normally, iba yung ipapakain sa mga ordinaryong bisita at sa'yo. Ang gagamitin mong plato, yung mga platong tago-tago nila na talagang napaka-importante sa kanya yung platong yun ang ilalabas para gamitin mo. Yung kubyertos, ganun din. Papaupuin ka sa pinakamagandang pwesto sa bahay nila. Ganun ka-unfair. Habang kumakain ka ng marami, lalong natutuwa sa'yo yung pinuntahan mo pag mayaman ka. Pero pag mahirap ka, habang kumakain ka ng marami, lalong sumasama ang tingin sa'yo nung pinuntahan mo. Ganun ka-unfair. Parang sa akin, sa nangyari sa akin, imagine mo, pag mayaman ka, manghirap ka ng kotse, papahiramin ka. Pero pag mahirap ka, manghirap ka ng kotse sa kaibigan mo, hindi ka papahiramin. Ganun ka-unfair. Pag ako gumigimik, normally lahat halos libre na. Bakit? Pag pupunta ako sa punchline, tatawagan ko lang yung friend ng stand-up comedian, sasabihin ko pupunta ako, sasabihin niyo yung front desk, pag pumunta kami doon, libre na lahat ng kasama ko. Pero pag mahirap ka, magbabayad ka talaga ng entrance. Pag gumigimik ako, ipapark ko lang yung hammer ko sa harapan ng gimikan. Pagpasok ko tuloy-tuloy, walang sita-sita, asikasuin ka pang mabuti ng mga bouncer, parang mamasayin ka pa, babantayan ka pa na parang hindi pwedeng lumapit sa ibang tao. Ganun kasarap. And imagine mo, hindi na ako sinisingil ng entrance. Ilang beses na akong may na-violate na traffic rules. Ang gagandahan lang, pag hammer dala-dala mo, hindi ka talaga uhulihin. Bakit? Kahit mismo yung enforcer, nag-aalangan. Gumimik ako one time sa Metro Walk, alas 8 ako ng umaga umuwi. Hindi ko alam coding na pala ako that time. Dalawa kami magkasunod. Ako, tapos yung isa, Lancer EX, ang dala-dala niya. Pagdaan ko, yung dalawang enforcer, tuwang-tuwa kasi nakakita ng hammer. Sabi nila, wow, hammer, ang ganda.
Pag diretso ko, yung nasa likod ko, pareho kami coding. Yung Lancer EX, pinatabi, hinuli. Imagine mo, ganun ka-unfair. Ang ganda na ng sasakyan mo, may pera ka na, hindi ka pa hinuhuli. Nag-serving kami. Imagine mo, pag-serving namin, sinita kami nung enforcer. Alam mo, sabi, sir, pasensya na, kaya ko lang kayo sinita kasi nag-serving po kayo. Marami po kasing nakakita. Pero kunwari lang po ito, papalagpasin ko rin po kayo. Hindi ko po kunin yung lisensya nyo para wala lang pong masabing ibang tao. Just imagine, yun ang unfair. The moment mayaman ka. Kaya pinili ko maging mayaman kasi ang sarap ng buhay pag mayaman ka. Habang lalo kang yung mayaman, lalong nagiging libre ang lahat. Kaya pag mahirap ka, aping-api ka. Pag mayaman ka, talagang panalo. Kaya dapat ikaw mismo na nanonood dyan, dapat pangarapin mo rin yumaman. Kasi pag mayaman ka, sobrang sarap ng buhay. Sa trend already right now. Why? Number one, kung i-analyze mo sa tatlong source ng income, ang networking ang pinakamura. Bakit? Sa employment, para maging empleyado, anong kapital mo? Education. Magkano ang kapital mo sa education? Imaginein mo lang yung tuition fee mo from elementary, high school, college. Sabihin na lang natin 500,000. Okay? Sa 500,000 plus 16 years. In short, ito yung kapital mo para ano? Para kumita ka na minimum salary. Kung sa business point of view, this is not a good business. Bakit? The moment nagtatrabaho ka, sabihin na natin ang sweldo mo 10,000. Sabihin na lang natin, ang natitira na lang sa'yo, sa 10,000 and 5,000. Ibig sabihin, ito talagang income mo. Kasi minus expenses. Ngayon, yung 5,000 mo, kailan mo mababawi yung 500,000 mo? Kung every month ang kinikita mo 5,000, ibig sabihin na natin 10 months kayong straight nakakasave ka ng 50,000. 50,000 i-divide mo 500, ilan? Sabihin na natin 10. Ibig sabihin, 10 years kang magtatrabaho bago mo kukuha yung kapital mo. Sa traditional business, it's not a good business. Bakit? Ang good business dapat at least 3 years nag-ROI ka na bumalik ka. Okay? Sumunod, business. Sa business, ang dilemma dito, pag wala kang kapital, hindi ka pwede mag-put up ng negosyo. The moment magkaroon ka ng business, the moment magkaroon ka ng income, anong susunod na mangyari? Maliban sa big capital, ang kailangan mo para mag-put up ng negosyo, susunod, kailangan mo na experience. Ang dilemma dito, pag nagtayo ka ng negosyo, meron kang kapital at wala kang experience, normally, ang kapital mo maubos. Para bakit siya kailan maubos? Para mag-gain ka ng experience. Para sa susunod na mag-put up ka ng business, doon ka na pwede kang kumita. Yun ang nagiging dilemma sa traditional business. Networking. Sa tatlong to, networking ang cheapest. Bakit? Napakamura ng capital. Bakit? Sa InGlobal, ang capital lang niya, 7,980. Sa 7,980 mo, kahit wala kang experience, okay lang. Wala ka rin risk. Bakit? Yung 7,980 mo, may produktong bumalik, may scholarship na bumalik, may insurance na bumalik. In short, nagbayad ka pa lang, halos balik na agad yung binayad mo. Kaya wala ka ng risk. Kung susugal nga ang tawag ko dito, mamimili ka sa dalawa, tabla o panalo. Walang talo o panalo, tabla or panalo. After mag-join, huwag mong i-workout. Okay lang, kasi value for money pa rin ang bumalik. Dito, magnegosyo ka. After magtayo ng negosyo, huwag mong buksan, lugi ka. Mag-aral ka. After mag-aral, hindi ka nagtrabaho, wala ka pa rin kita, hindi ka pa rin makakabawi. Ngayon, ang networking is a trend-wide. Lahat ng tao kaya abutin ang halagang mo. Magmayaman, magmahirap, kahit sinong porsigido, kaya gawa ng para ng 7,980. Ang kagandahan pa dito, unlimited to. Bakit? Dito, kailangan mo lang magsipag. Sa employment, may certain position lang na pwede mong puntahan, pwede mong pasukan. In short, hindi lahat ng tao pwedeng maging empleyado. Kasi lalo na kung lahat meron na. Sa business din, hindi naman lahat kaya mag-negosyante. Pero dito, sa networking, pwedeng lahat sumali. Ang kagandahan dito, the moment maraming tao nawawalan ng trabaho, saan sila pupunta? Hindi naman sila pupunta dito. Bakit? Wala na silang kapital. Saan sila normally pupunta? Kaya sa isang country na mas lumulobo ang unemployed, automatic, lalong magbubungang networking company. What about naman sa isang networking company na sobrang okay ang ekonomiya? Pag ang isang country okay ang ekonomiya, normally ang magbubung sa kanila, hindi yung recruitment side ng networking. Normally, ang magbubung sa kanila, yung reorder.
Kasi maraming pambili, kaya maraming bibili. In short, may mga ibang sumasali sa networking company, wala silang pakialam sa recruitment. Ang goal lang nila, yung discount at yung produkto, tuloy-tuloy pa rin. In short, this is a good business. Bakit? Mag-boom or bumagsak ang ekonomiya, pareho sa pool mo pa rin yung market. Nagkakataon lang kasi na hindi kasi natin nakikita ang networking company is still a business. Kaya maraming nagiging question na para kung iisipin mo, kung ibabalik mo yung tanong, ito na i-compare ko yung tatlo. Okay? May employment, tapos ito business. Yung networking, ang tingin nila parang alien, na parang ang tingin nila, hindi siya part dito sa dalawang to. Ang networking, sabihin na natin nilagay dito. Kaya may mga question na nandito, pero kung actually yung ilalagay mo dito, ganun din sa kanila. Tanong ng iba, bakit ang networking company may mga nagsasara na kumpanya? Bakit dito? Lahat ba nang nagtayo ng establishment, nagbukas? Di ba meron din mga establishment na nagsara? Ibig sabihin, nalugi, na mismanage for any reasons. Dito din, hindi naman lahat na nag-aaral, graduate. May nag-take ng engineering on their first year, the following year, nag-shift ng course. May iba naman na nag-aaral na for 5 years ng engineering, yung nag-take ng board, hindi nakapasa. In short, nagkataon lang, inilalayo lang natin dito, pero kung isipin mo yung scenario, pareho lang. Networking, sasabihin mo sa akin, bakit may nagsasara? Meron din naman na networking company tumatagal. May mga alam ako foreign companies na umabot na ng 20 years, 30 years, na until now they're still existing. Kung sa Philippines naman, sasabihin mo, bakit may mga binary na 3 years lang ang inaabot? Oo, noon yun, noong 1990s. Kasi hindi mo rin ma-blame na ang networking period before sa Philippines is nasa infant stage. Ibig sabihin, pag nasa infant stage, ngayon pa lang mismo, pinag-aaralan din paano tatagal yung company, paano gaganda. Kasi makikita mo ang evolution ng binary sa Philippines. Ang first binary is Power Homes. Ang Power Homes, 1-1, isa sa left, isa sa right, kaya alam wala siyang product. Kaya hindi siya tumagal kasi nga, purely recruitment lang talaga halos ang nangyari. Sumunod, nag-evolve. Ginawa nila ng produkto. Ano yun? Gold Quest. Ang Gold Quest naman, nagkaroon sila ng product, kaya lang, 5 sa left, 5 sa right. Pag meron lang mabiti na isa, 5, 4, hindi ka nakikita. Sumunod, nag-evolve. Anong sumunod? Apparel. Ano naman yung networking company na nag-evolve? First Quadrant. First Quadrant, sabi nila, mas maganda daw ang apparels kasi everyday pwede mong gagamitin. Unlike pag-supplement, pwede mong makalimutan mag-supplement ka. Pero kung magpapantalon ka, magsasapatos ka, hindi mo pwede makalimutan siya. Another evolution yon. Kaya lang, ang naging dilemma nga, kailan ka ba bibili ulit ng damit? Kailan ko ulit bibili ng pantalon, ng sapatos? Kaya, in short, matagal yung reorder. Kaya dumating sa point na ang binary, mapapansin mo ngayon, bumalik ulit sa mga food supplement. Bakit? Ang food supplement maganda kasi meron siyang reorder. Second, nagkakapag-create ng royalty. Kaya kung papansinin mo, katulad ng AIM Global, before ang sinasabi nila, ang binary daw 3 years lang. Kaya ang AIM Global, nasa 5 years na, mag-5th year anniversary na kami this coming April 17, na ever since nag-start ang AIM Global daily payout. Ibig sabihin ng daily payout, may kita ka ngayon, in cash mo lang, the following day, kuha mo na yung pera. Na, minsan, hindi man lang nag-fail ang AIM Global na ibigay yung commission ng distributor. In short, dumating na sa point na yun na natuto na. Ang AIM Global, siya yung naging anak ng lahat ng failures. In short, yung lahat ng failures ng iba't ibang networking company, bakit yung ganitong company nag-close, bakit yung ganito nag-close, in short, inayos lahat ng AIM Global yun, para yun ang naging way bakit ang AIM Global tatagal. Kung kayo may nabibili na kayo mas malapit, mas madali na po kayo. Ang ano ko lang, hindi na ako tumigil. Tapos yung lahat ng tinuturo sa training, sinusunod ko lang. Sabi, attend ka lahat. Pag sinabing may training, pag sinabing may season, attend na ako ng attend. Hanggang unti-unti, lumalaki yung grupo ko. Una, isang van, galing Bicol to Manila. Sumunod, nagiging 2 van. Sumunod na event, isang bus. Ngayon, nasa 20 bus kami. Galing Bicol to Manila. Kaya, kung taga saan man kayo, imagine mo na lang gaano din kami kalaki. Pero bakit namin nagagawa? Ibig sabihin, kaya nyo rin. Wala namang ginagawa magic. Sipag lang. Kumausap na tao. Yung ayaw, okay lang. Yung gusto, sino ba may tanong?
120 tickets times 100. Ay, alam nyo, bibigyan ka ng ganito ha. Sabihin nyo, ito ang sabi ko sa inyo. Sa tagal ko na sa Global, bibihira ko lang makakilap sa sobrang busy dito. Kaya, Buti na nasa loob ko. Kukuha lang ko ng steerer. Tanong. Sige po, sino may tanong? samantalahin. Parang hindi ka excited makakita ng isang ako. Excited. Ayun na ang Motivation nila. Ano naging motivation po ninyo? Bakit tinuloy-tuloy ninyo? In fact, yung time na yun talagang nagbabagsakan ng networking or negative lahat sa networking at that time, 2005. Matigas kasi ulo ko. Gusto ko laging improve ang tao na mali kayo. Parang ganun. Masyadong negative ang networking. Kaya lang nakita ko maganda kasi. Sabi ko, papatunayan ko sa lugar namin na maganda ang networking. Yun ang naging motivation ko na ngayon nangyari. Na pag sinabing networking sa Bicol, ibang-iba na. Tapos, ang daming networking company ngayon sa Bicol na halos hindi nyo naririnig sa Metro Manila. Pero sa amin, kumbaga yun ang puntahan na yun. For me, it is a positive but yun ang goal ko eh. Ang goal ko, ma-accept ang networking sa lugar namin. Eh ngayon, parang okay nang usapan. Ang ginagawa mo, nag-networking ako. Anong kumpanya mo? Para pag sinabing in-global, lahat na sila, oh wow, ang ganda pala ng kumpanya mo. Parang yun ang tingin. May mga iba din nag-start, ang mga goal ng ibang nag-start, sila yung sumunod na in-global. Or sila yung sumunod na Joseph Lim. Pero ibang company sila. Pero imagine mo yung gano'n na nangyari, na na-open, na doon nag-start. Kumaga gusto ko lang i-prove. Sa maliit lang na. Kaya, huwag niyong, sabi dati di ba, madalas natin pag isang pagtawanan ng isang pangarap ng isang tao pag sobrang taas. Huwag niyong pagtawanan kasi malay mo. Kung ikaw tingin hindi mo kayang gawin, malay mo siya kaya niya. Kaya paminsan may downline ka na mas malaki yung pangarap sa'yo. Isang ayunan mo kasi hindi mo alam. Na malay mo nandun ako. Dati sabi ko, tatlo lang po kami. May isang ano doon parang astro doon. Parang doon ginagawa yung mga concert. Sabi ko, darating ang time, magkakaroon tayo na orienting ng CCEL dito mismo sa ano. True enough, last year, November 4 nangyari. Nagkaroon kami ng mid-year. Di ba nagkaroon ng sariling mid-year ang Bicol? Nasa 3,000 attendees. Just imagine, meron Bohol na mid-year, meron Cebu, meron Davao. Except na lang sa Metro Manila. Yung tatlo, combination ng lahat ng mga members ng In-Global. Ibig sabihin lahat ng lines. Yung Bicol, downline ko lang. Ang sa Bohol, nasa 2,000. Ang Cebu, mga almost 1,500. Ang Davao, ang Cebu mga 2,000 din. Ang Davao, mga 1,500. Imagine mo, tinalo ko pa yung gabi. Kumaga, doon lang magsisimula sa pangarap. Taasan mo na pangarap mo after nun. Trabahuin mo lang. Ang pinaka-importante naman, i-enjoy mo lang ginagawa mo. Kasi pag i-enjoy mo ginagawa mo, hindi ka mawasya. Kumbaga ako pag nagta-travel from Bicol to Manila, imbis mag-complain ako na mag-complain, na-i-enjoy ako sa scenery nakikita ko. Sa mga tinitigilan, na-i-enjoy ako, naranasan ko yung hilaw yung kanin, pero ang mamahal. Di ba kasi pag ordinary bus at titigilan yung mga walang kwentang kainan, tapos yung mamahal pa, nakaranas pa ako, iihi ka na lang 10 piso, tapos ang baong-baong nun. Pag ganun kaya lang, in-enjoy ko. Naranasan ko makipag-unahan sa, di ba, ang ordinary bus kasi walang sistema, basta unahan lang. Nag-aantay na kami, may isang park pala yung bus, tumakbo na siya, inarangan niya yung daanan, yung pinto, tumayo siya, hindi kayo mapasok. Ginawa ko, inakit ko naman yung bintana. Maraming ganun na mga stories na, kumbaga, pag hindi mo kasi hahayaan lang, tatalunin ka sa diskarte, hindi ka talaga magsasucceed. Kaya dapat may diskarte. Sunod kong tanong. Pinaka-grab nyo na yun. Oo, pagkaubos ng kape, alis na po. Sige po, tanong. wala yung tatanong sa kanila. Isang lockdown na lahat, nakabase na lahat. Ito na lang. I-share nila lang sa atin yung magaganda, bakit nila Bakit ako naging milyonaryo? Tinakot ko sarili ko anong buhay pag nahirap ako.
parang tinignan ko both sides. Pag gusto mo magkakotse, pag hindi mo nakuha yung kotse, ano mangyari sa'yo? Magkakotse. Pag gusto mo maging mayaman, ano mangyari sa'yo pag hindi ka yumaman? Mahirap. In short, nakita ko yung magiging buhay ko pag nag-fail ako. Kaya hindi ako nagkaroon ng reason bakit ako kailangan mag-fail. Kumbaga, tinakot ko ng sobrang sarili. Ngayon, marami akong ginipang. Hindi na po ako nanonood ng time ng TV. Matulog ako, as in talagang mga 3 hours, 4 hours na lang everyday. Ginawa ko mundo networking na. Birthday ko, hindi po ako nag-celebrate, nag-OPP ako. Family gatherings, wala ako, nag-OPP ako. Everyday. Yun ang ginawa ko. 2 years, nasagad-sagad halos. After 2 years, sobrang sarap lang. Ilang years nang 5 years. 3 years na po ako nag-i-enjoy sa 2 years na pinaghirapan. Ano yun? Kagigising ko lang po kaninang mga 4. Inumaga ako uminom kanina sa Metro Walk, natapos kami alas 8. Gaano kasarap ang buhay? Ang problema ko ngayon, may pending pa ako nasa 100 na encoding. Hindi ko ma-encode sa dami. Sabi ko, may mga ibang slot na ako na hindi ko na pinapansin kasi sasakit lang ulo ko pag iniisip ko yung flash out eh. Kaya iniisip ko na lang yung mga ibago kong line. Ngayon, ang kagandahan mo sa buhay pag mayaman ka, lahat halos po lalong nagiging ano ibig sabihin ko? Pag gumigimik ako sa punchline, gusto ko mag-comedy bar, tatawagan ko lang si Garay. Garay, pupunta ako dyan. Sige, sinabihan ko yung ilan kayo. Libre na po kami sa entrance. Sa mga gimikan sa bar, pag daladala ko yung hammer, pinapark ko lang sa harapan ng bar, pag baba ko, hindi ako pinapabayad ng entrance. Ganun kasarap pag mayaman ka. Pag wala kang pera, lalo kang sisingin. Kanina may sinila. And it's very true. Para makalik tayo, konting ano lang, fiesta. Ang mayaman, pag inimbitan sa fiesta, habang kumakain ng marami yung mayaman, natutuwa yung pinuntahan niya. Tama? Pero pag mahirap ka at tumakain ka ng marami, masama na ang tingin sa'yo. Tama, di ba? Ganun ka unfair. Mayaman ka, ang ipapakain sa'yo yung mga special na pagkain. Ang gagamitin mong plato, gagamitin mong kutsara, tinidor, yung tagu-tagu nilang halos hindi nila ginagamit, ilalabas nila yun para mo lang gamitin. Pero pag mahirap ka, kung ano-ano. Ganun ka unfair. Sa Hammer, gumimik ako nung isang araw, Metro Cocktail. Alas 8 ng umaga ako umuwi. Hindi ko alam, coding na pala ako. Pagdaan ng Hammer, yung dalawang enforcer nandito, tuwang-tuwa pa sila. Uy, Hammer! Yung nasa likod ko, isa din ng Millionaires Club, si Louie Gascon, ang daladala niya lang sa EX. Nasa 1.3 million din nalaga nun. Nasa likod ko siya. Pareho kami coding. Ako hindi hinuli, siya hinuli. Pero, kanina, galing ako airport. May sinundo kami, serving. Ang ganda ng serving namin sa may expressway, di ba yung akit ng Cubao? Ang daming sinerving ng driver ko. Pag serving, sinisita sana siya ng isang enforcer, nilagpasan niya, inarangan siya ng isa. Tapos pagharap, hindi binaba. Sabi ko, Bossing, nagmamadali lang. Ganun ka tono ko. Ikaw, nagmamadali lang kasi kami. Alam mo sabi, Sir, pasensya na po. Sinita ko lang kayo kasi nakakaya naman po. Ang daming nakakita, kakasabihin din namin kayo ito. After that, sige sir, parang pinigil lang kami, parang kumakas. Pinalagpas pa rin. Ganun po kami fair. And wala tayong magagawa, ganun talaga eh. At an early age, nakita ko na yun, kaya pinili ko maging saya. Sabi ko, ayoko nang inaapi. Parang hindi ka maapi dapat. Pwede. Pakita ko po sa isang itang bawat. Pwede po kayong lumapit kung gusto nyo. Hindi, pwede na rin pakita. Sasabihin ko na lang sa isa para marinig yun. Binubuksan pa sa yung account. Relay ko up. Ito. Ikaw na papasabihin ka. February 2, magkano? Sige ko ate. February 2. February 2,
55. Lakas ano, para marinig nila. Ano ako pre? 55,500. Okay, February to 55,500. February 6, magkano? 37,500. After 4 days, may dumagdag din na 37,000. Kwenta mo pala na. Sumunod, February 15. 69,000. Sarado. After 14 days, may dumagdag po. Hindi. After 9 days. Tama ba? Hindi. Oh, tama. 9, 4, after 9 days po, may dumagdag na 69. 69,000. Sumunod, March 3, 2011 March to 3, magkano? 260,611. Ang dumagdag po, 260. Ang March 3 po to, naging cash ako ng 260,000. Anong date po ngayon? March 15. Ito po available balance ko ngayon. 304,000. Isang account lang. Meron po akong 20 account. Kaya, sabi ko, sobrang ko sa pera, sobrang dami. Pagka nang kinikita ko, malungkot na ako pag nag-50 mil ako isang araw. Magtrabaho ako. Yan ang buhay na nag-aantay sa'yo. Kung gagawin nyo, yung mga part. Grabe! Kaya ako ginawa yung part kasi alam ko ito yung pagbutan. Actually, parang ganito na lang eh. Ang mahal-mahal na ng gasolina. Lahat nagtitipira na. Ako Hammer pa ginagamit ko. Eh magkano ang gastos ng Hammer? From Pasay going to SM North, mga 1.5, 1.8. High octane po siya. Normally, yung pinakamahal na gas ang ginagamit ko sa Hammer. Tapos, 4 kilometers per liter. Ano? Mahal ba yun? Parang di na mahal dahil nasa in-global ka na. Pero sir, paano ka, di ba, Sorry. Kakasabay lang tayo. Kakasabay lang po kami. Mas inggit pa nga ako dati sa kanila eh. Kaya lang, yun. Ginawa ko lang yung part ko. Actually, ako na mapa-open dito. Makibalik sa aim. Kasi nag-uusap kayo sa Friendster. Tapos iba na yung nangyari sa akin. Na-inspire siya muna. And imagine mo, nakabawi pa rin. Mapakit sa side nyo. Habo lang po kayo. Gawin nyo lang yung ginawa namin. Okay po, kakalalam dito kayo makatulog kung ipakita ko pa yung ibang katakaw. Okay po, thank you po.